What's up guys? Welcome back to my channel. Today's video ay gusto kong share yung ginagamit ko na POS. Ano yung POS? Point of sale. Kung meron kayo mga maliit na negosyo gaya ng sari-sari store or any business na gusto niyo ma-monitor yung benta niyo, kasi nga mas maganda talaga guys na gumamit ng isang system. Balin sa akin guys ay matagal ko ito ginagamit and gusto ko i-share sa inyo kasi nga free software siya. Kasi karamihan ng mga POS ay may bayad. And then until nakahanap ko guys na isang POS na libre lang. And pili natin gamitin natin sariling cellphone para meron tayong POS. Kasi normally pag POS guys ay PC or laptop yung gamit. Pero itong ginagamit ko guys ay pwede gamitin ang Android na cellphone. And 1 year ko na sa ginagamit. And dahil na try ko na, gusto ko i-share kung paano siya gamitin. Tama-tama ito sa mga maliit na negosyante kagaya ko. Bali, bakit mahalaga guys na magkaroon tayo ng POS kaysa manual? Actually guys, until now, gumagamit pa rin ako ng manual sa pagbibenta. Pero after manual, sinasabihan ko nga aking staff na ilagay niya sa POS. Kasi nga, sa POS guys ay makita mo agad kung magkano agad yung kinita mo. Pakita mo rin kung ilan ba natira sa mga stock mo. And makita mo rin kung sa isang araw is magkano yung nabibenta mo or anong oras sila bumibili. Para sa akin guys, napakalaking tulong talaga kung meron kayong sariling POS. Bali, hindi ko na patagalin guys. Papakita ko siya kung ano yung software na ginagamit ko. Gamit lang ating Android phone. And paano siya ginagamit. At least magkaroon kayo idea. Ito ay highly recommended talaga na gumamit kayo ng POS. So, papakita ko na guys. Okay guys, papakita ko na yung POS na ginagamit ko sa aking Android phone. Para ito sa mga small time negosyante na kagaya ko. Okay, click natin yung Play Store. And then hanapin natin o search natin ang Loyverse. Yan. Yan, bali itong green icon, Loyverse POS, point of sale, ay install natin, pero sa akin guys ay already na installed or download na, kaya hindi ko na kailangan install. Balik tayo sa main, tapos hanapin natin yung apps na download ko. Yan, dito nilagay ito guys, Loyverse POS. And then after nyo ma-install, ito yung unang lalabas, registration. Pag hindi pa kayo nakaregister sa Loyverse, sign in kung gusto niyo mag-login. So i-click natin yung registration. Yan, so dito guys ilagay nyo yung email nyo, password, business name, yung pangalan ng negosyo nyo, tapos country, tapos agree. Check natin yan. Dito guys. Sa akin guys, ay already na registered, kaya hindi ko na kailangan mag-register ulit. Bali, pag-register na guys, ay meron lalabas na confirmation sa ating email. Kaya pag-click yung confirmation ng Loyverse para malaman ni Loyverse kung legit yung email na ginagamit nyo. So, hindi ko na kailangan mag-register, kaya balik tayo dun sa sign in, back. Sign in. Tapos ilagay ko yung account na nagawa ko. Yan. Yan. Okay. Login. Yan. Okay, after natin mag-login, minsan nagre-record siya ng PIN, kung anong default PIN na gusto mo ilagay, para just in case na may makialam sa cellphone mo, ay protektado yung or hindi makita ng ibang tao yung laman ng POS mo. Bali sa akin ay nalagyan ko siya kanina ng PIN. Ito yung PIN ko, yan. Okay, nalagay na. So ito yung lalabas guys. Siyempre walang naman yan. So paano mag-add ng item? Okay, so sa item guys, iba-ibang klase yan, mayroong kategory yan. Pag sabon product, is ibig sabihin maraming klase ng sabon, kaya kailangan mayroong kategory. Tapos sunod is yung items. Sa akin guys ay example guys, yung ako nagnegosyo ako ng vape pati sabon, kaya gagawa ko ng category. So click natin yung 3 lines sa upper left corner. Yan. Tapos click natin yung items. Tapos gagawa ko ng category para mabilis natin ma-identify yung item. Okay, categories. Yan. So gagawa ko ng category. Click ko dito sabon. Sabon product. Yan. Yan, sabon product. Save. Tapos gagawa ko ng isa pang category. Sabihin natin vape product, kasi meron akong vape shop. Vape product. Dito kayo na bala magpili ng kulay. Yan, depende sa inyo. Yan. Okay.
Yan. Save. Okay, so meron akong dalawang categories. So, sunod guys, gagawa ko ng item. Depende sa negosyo nyo, kung ano yung binibenta nyo. Importante, alam nyo kung saan siya belong. Click ko items. Tapos click yung plus sign. Sabihin natin anong product, dishwashing. Dishwashing liquid. Example lang ito guys ha. Dishwashing liquid. Liquid, yan. Category, sabong product, siyempre. Tapos dito may sold by each o weight. So depende kung yung alimba sa bigas, siyempre by kilo yan. Pero kung by pieces naman, gaya ng dishwashing liquid, is by pieces, by each dapat. So example, each. So sabihin natin, benta ko isang product ko na 1 liter. Lagay ko dito dishwashing liquid 1 liter. Para madali siya ma-identify. Yan. Tapos each. Tapos sa price, sabihin ko na worth of, sabihin natin guys, na 95 pesos. Yung 1 litro ng dishwashing liquid. Cost, yung original price, sabihin natin, nabili mo yung product na nasa 75 pesos, ganyan. Okay? Yung price guys, nandyan yung patong ninyo dun sa product. Yung cost ay yung magkano talagang kuha mo sa original price ng 75. Pinatungan mo siya ng 20 pesos. Yan. Dito sa barcode, pili kayo maglagay ng barcode kung may barcode yung product niyo. Example, yung mga sabon. Pili kayo maglagay dito gamit ang camera. Pero sa camera guys, meron pala tayo i-click doon para gagana yung camera natin para magbasa siya ng mga barcode. Pero hindi ko na ipapakita. Mamaya na ko lang ipapakita o ipapaliwanag. Kung meron kayong customer na bibili ng product, so gusto niyo mag-scan na lang ng QR code, pwede. Pero sa akin guys, papakita ko muna yung basic, saka na yung barcode. So wala ako nilagay sa barcode, stock, track stock. So sabihin ko meron akong stock na 25. Yan. Tapos ang sunod pa. So yan, so 25. So lagyan ko ng kulay. Pwede maglagay ng picture kung meron kayong mga available yung picture na dishwashing nyo. Yan, pero sa akin guys, hindi ko nilagyan kasi nga for the demo. Kayo nang bala mag-explore. Color, sabi ko, ilagay ko pula. Dito guys, optional. Kung gusto nyo ganito or gusto nyo lagyan ng image. Tapos yung shape, pwede dito. Palitan nyo guys kung gusto nyo. Pero sa akin, yung box type lang for the demo. Yan, to save. Okay, meron tayong product na isa, dishwashing. So, mag-add pa ko ng isang item. So, dito sabihin natin, Black Elite. Yan, Black Elite. Version 1. Kuha yan sa vape yan. Category, vape product. So magkano ang bintahan ko, sabihin natin 350. And ang puhunan ko sabihin natin 240. Kunwari lang ito guys ha. Kunwari lang. Yung barcode. Hindi ako maglagay ng barcode. Pwede maglagay pero ako hindi ako maglalagay. Stock. So meron akong stock na nasa, sabihin natin nasa 200 pieces. Yan. Image, wala akong picture. Mas maganda kung may picture, pero sa akin is kulay lang. Yan. Tapos shape, square type. Yan, save. So, meron na tayong product na Black Elite, dishwashing liquid 1 liter. So, kayo na bala guys kung gano'ng karami yung product niyo. Importante, unahin niyo yung category. At least, mabilis nyo matrack yung mga product niyo. Okay? Click nyo sa sell. Kung meron kayo customer na gusto bumili, tapos i-click natin. Sabihin natin gusto niya bumili ng dishwashing. So, pag marami guys, tapos ang hinanap nyo ng sabong product, click nyo lang dito, sabon. Para yung sabong product lang lalabas. Tapos kung vape, ito, click nyo lang, vape product. Pero kung gusto mo makita lahat-lahat, i-click nyo ang all. Yan. Kasi pag maraming product, mahirapan ka maghanap yan. Kaya importante talaga na meron kang category. Sabihin natin, marami akong sabong product. So gusto ko hanapin yung dishwashing lang. Para mabilis guys, i-click ko lang yung sabong product. Ayan. So meron bibili ng, sabihin natin 3. Click natin yan. Ayun, napin natin mag-click, pumunta sa ticket. Pero 3 kailangan, pwede yung pinutin ng 3. Dito, yan. So, dito guys sa pinataas ticket, ay makita nyo na 3. May ibang paraan para madagdag tayo ng maraming pieces. Click natin yung ticket, yan. Tapos, click natin ito guys, yung dishwashing liquid. Yan. Tapos dito, sabihin natin 10. 10, ang gusto niyang bilhin, ganyan, 10. Okay, tapos save. Yan. Siyempre no, sabi niya kailangan ko pa ng vape. So balik tayo. So wag natin i-charge muna. Gusto niya magdagdag ng vape. So i-click natin yan.
vape product. So black elite, isa lang. Yan. Lahat ng babayaran niya, 1,300. Kung gusto niyo double check kung tama yung mga item na nakuha niya, i-click nyo lang ticket sa taas. Yan. Mayroong black elite na isa, may dishwashing liquid na 10. So click lang natin yung charge. Yan. Halimbawa yung pera niya is cash, i-click natin yung cash. Yan. Tapos yun, nabenta na siya, wala siyang change. Kung meron kang printer na connected sa yung cellphone, ay automatic siya lalabas, pero wala ko ganun, kaya di ko mapakita guys. Click natin new cell. Kung sakali na may next customer na, click natin new cell. Yan. So ganun gagawin natin, balik natin sa all. So paano natin makita yung benta natin kung magkano kinita natin? So paano? I-click natin ito guys, yung 3 lines sa upper left corner. Yan. Tapos punta tayo sa receipt. Yan. Yan, receipt. Yan, dito makita yung resibo ng customer. So yan yung benta natin. Dito lahat makikita. So marami ako dito guys na kanina gi-practicean ko. Ito yung guys mga dati. Ganun lang. So balik tayo sa sales. Yan, so ganun lang guys. So meron pa isa guys na kailangan nyo i-install para makita nyo yung sales ninyo. Kalimbawa guys, itong system may pinagamit mo sa staff mo. Tapos pinagamit nyo sa staff mo. Ang gusto mo ma-monitor yung nabibenta niya, magkano kinikita. Mga ganun guys is kailangan natin i-install yung reverse na dashboard. Yan, balik tayo yan. So balik tayo sa Play Store. Bali guys, ulitin ko pala guys, no, hindi ko pa napakita yung QR code o barcode. Dito guys, balik sana yun. Reverse. Yan. So 1, 2, 3, 4. Tapos click natin yung 3 lines, upper left corner. Tapos sa settings. Then general. Tapos dito guys, user camera to scan barcodes. Yan, i-click natin yan. Yung bibigay ko na example. Sabihin natin mag-add tayo ng item. Balik tayo doon. Items. Tapos yan. Click ko yung plus sign. Sabihin natin deodorant. Isama ko sa sabong product. Yan. Tapos sabihin natin meron akong 5. Magkano bentahan ko? Sabihin 120. Pero ang puhunan ko guys ay ulitin 120. Ang puhunan ko guys sabihin natin 100 lang. 100. Yan. Tapos dito guys, yung pag-click natin sa settings, ginawa natin enable, lumabas yung parang scan sa pinaka right corner. Click natin yan. Tapos meron ko hawak na, kailangan ko na maliwanag. So ito guys, meron siyang barcode. Malabo yan. Hindi yan ma-detect kasi malabo. So room tayo guys. Kailangan maliwanag. Yun. So ito guys, nascan na yung barcode ng ating product. Kasi nga kung pibili tayo ng product, minsan mayroong mga product na may kasama ng barcode. I-scan lang natin. So nakita na guys, nalagyan yung barcode. Kung sakali na may bibili, ganun lang, i-scan lang. So save natin. Save. Okay. So balik tayo. So paano gumamit ng barcode? Balik tayo. Yan. Click natin yung sales. Tapos sabihin natin may bibili ng deodorant. Kung spelling pa. So tinatama tayo mag-search. I-click natin yung scan. Ito guys, yung parang barcode na logo. Click natin yan. Tapos scan natin yung ito guys. Yan. Kailangan maliwanag. So di niya mabasa. Itong mahirap guys. So nag-error siya, hindi niya mabasa. Ewan ko lang anong nangyari. Siguro malabo ang aking camera. So balik tayo. Please meron kayo idea kung paano yung barcode. So balik tayo dun sa sinasabi ko na reverse na dashboard. Balik tayo. At least napakita ko kung paano gamitin yung barcode. Balik tayo. Tapos Play Store. Choose natin reverse dashboard. Yan. Itong blue guys na logo. So sa akin guys already na installed. Tapos bibigyan ko lang ka na idea kung paano.
So sa aking apps ay nilagin ko na yung email na ginagamit ko talaga sa aking business. So para makita nyo, bibigyan ko idea, yan. Okay. Ito guys ay sa vape shop. Yan. Ngayong August 29, makita nyo walang naman kasi nga hindi pa nilagay ng aking staff. Kasi sabi ko sa staff ko, mag-manual listahan ka muna ng benta, tapos pag mag-close ka na, doon muna ilalagay sa system. Pero tingnan natin yung kahapon, yan. Okay, yung kahapon, nakabenta ang aking shop ng 7,000. Normally, ang benta ko talaga ngayon, may hina na is nasa 2,000, 3,000. So, ito yung nabenta niya. Yan, click natin yan, items. Ito yung category. So, ito yung mga category na ginawa ko. Sa fast disposable, meron akong 14 na nabenta. Sa e-juice, ganyan. Battery. Dito makita nyo agad yung summary. Galing sa Loyburst POS. Gamit ang Loyburst na dashboard para makita nyo yung nabenta na product. Click natin yung items. So, ito yung mga items na nabenta. So, ang total na nabenta ay 7,190. Pero kung gusto nyo makita magkano kinita nyo guys, click natin ito guys. Click natin yan. Kahit saan dyan, basta click natin ito. Yan. Tapos dito guys, is kumita ko ng 2,512 gross profit. Dito pa lang makita nyo agad na magkano kinita nyo. Gamit yung ating apps na Loyburst POS, di ba nakalagay doon yung original price, pati yung magkano pinatong mo. Dito makita nyo agad sa summary. So net sale is 7,190, pero cost of goods yan yung original price ng item ninyo. Tapos yung gross profit, yan yung pinatong mo doon. Kumita ko na ng 2,000. Sa Loyburst dashboard, ilagay mo lang yung email na ginagamit mo sa Loyburst POS. Okay guys, original pala no, paano mag-monthly. Gusto makita yung monthly, yearly, ano man. Click natin ito guys, yung sa taas, yung August 28. Dito nakalagay this week, this month, this year, o custom period. So normally, ginagamit ko custom period. Click natin yan. So sabihin natin, gusto ko makita kung magkano yung kinita ko between August 18 to August 25. Yan. Tapos click natin apply. So, nakabenta ko ng 27,654. Ito yung mga item na nabenta. Ito yun. Click natin. Yan. Puro vape. Balik tayo. Tapos, magkano kinita natin. Click natin ito guys. Yan. So, kumita ko ng 10,000 between 18 to 25. Balik guys, ang plano ko sunod ay bibili ako ng cashbox printer para sa mag-print ng resibo, pati rin yung barcode scanner. Hindi ko gagamitin itong cellphone as a pang-scan ng barcode. Bibili ako ng pangbasa talaga ng barcode para mabilis siya mag-scan. Parating na siya and papakita ko kung paano siya connect sa ating cellphone. Hopefully, mayroon ko natutunan sa ginagamit ko na POS. Hanggang ito lang guys. Thank you for watching.